Sa may di kalayuan nga ay nakita nitong si Doc Katie kung paano iniwan nitong si Doc Carlos sa kalagitnaan ng bakbakan itong kanyang asawang si Lynette. Hindi lubos maisip ni Doc Katie kung paano niya ito nagawa sa kanyang asawa. Walang kamalay-malay si Lynette sa mga pangyayaring iyon. Hindi rin ito binanggit ni Doc Katie. Kasabi kasi ng isang holdupper na hindi dapat si Lynette ang kailangan nila sapagkat ang pera umano ni Lynette ay aabot lamang ng 1,000,000 at kakonti pa ang mga alahas. Ang punteriya daw talaga nila ay itong si Doc Carlos. Sinabi ni Doc Carlos na gagawin niya ang lahat ng kanilang gusto, wag lang umanong saktan ang kanyang asawa at siya. Ngunit biglang nagbago ang isip nitong si Doc Carlos nang subukan niyang labanan ang isa sa kasamahan nito at maya-maya pa nga ay bigla na lang itong nagsisitakbo palayo sa naturang holdupper. Kaya naman nasabi ng holdupper na gago itong si Carlos dahil iniwan na lang basta-basta ang kanyang asawa at naniguro na sa kanyang sarili. Maya pa nga ay dumating na nga itong pulis kaya naman tuluyang nagsitakbo ang mga holdupper palayo sa kanila. Nakaligtas sa tiyak na kapahamakan itong si Lynette. Agad na hinanap ni Lynette ang kanyang asawang si Carlos. Dito nga sinabi ni Doc Katie na huwag siyang mag-alala sapagkat ligtas si Doc Carlos. Samantala, dumating itong si Harry. Kasama nga itong si Carlos. Dito nga ay yumakap itong si Carlos na tila baga wala siyang ginawang kasalanan dito sa kanyang asawang si Lynette. Agad na nagkwentuhan naman itong si Harry at itong si Lynette sa mga nangyayari. Nagpapasalamat si Lynette sa ginawa ni Harry na bumalik pa siya sa naturang bahay pang iligtas siya. Humihingi rin siya ng paumanhin sa nangyayari dahil nga nabugbog pa siya ng dahil sa kanya. Subalit sinabi ni Harry na wala umano sa kanya yun at hindi siya nagsisisi sa kanyang ginawa dahil nagawa naman siyang maligtas. Sinabi pa ni Lynette na wag umano silang magiging sobrang matapang dahil nakakatakot umano, hindi natin alam na sa susunod magiging ligtas pa nga sila. Wag na sobrahon umano ang pagiging matapang. Manang-mana umano daw itong si Harry sa kanyang tatay. Dito nga ikinuwento ni Lynette na ito nga ang kanyang tatay ay napakatapang dahil nga umano nakipaglaban umano siya sa mga holdupper para lamang iligtas siya. Kaya naman nagulat itong si Harry dahil nang tinanong nga niya ang kanyang tatay kung nakita na ba niya si Lynette ay sumabi ito na hindi niya ito nakita. Ngunit sa kalaman nilang dalawa ay tumakbo nga itong si Carlos dahil nakaramdam ito ng takot at pagkaduwag. Iniwanan na lang basta-basta itong si Lynette at saksi iyon si Doc Katie na nakatago sa gilid ng truck. Alala kasi ni Harry, nung magkasalubong nga sila ng kanyang tatay, sinabi nito na huwag na nilang puntahan muna itong si Lynette dahil napakadelikado, maigi umano na may kasama silang mga kapulisan. Kaya bumalik ito sila at naghanap ng mga pulis. Kaya naman, hindi lubos maunawaan nitong si Harry ang ikinakwento ni Lynette sapagkat sinabi nga ng kanyang daddy na hindi pa sila nagkikita nitong si Lynette. Samantala, nakausap naman ni Lynette itong si Doc Carlos at dito nga sinabi niya na sinabi ng holdupper na matagal na umano siyang tinitiktikan nito at kilalang kilala na umano ang pagkatao nitong si Carlos. Bis na paniwalaan ang mga sinasabi nga ng kanyang asawa tungkol sa kanyang mga narinig sa mga holdupper ay iba ang naging reaksyon nitong si Carlos. Sinabi rito na tinitiktikan o may kakilala sila kaya sila nakapasok sa loob ng bahay ko. Nabi ni Lynette na imposible ang kanyang hinala sapagkat wala namang ibang tao na nakapasok sa ibang bahay nila maliban lamang kila Chang Susan. Kaya naguguluhan itong si Lynette. Ibig ba niyang sabihin ay si Chang Susan at itong si Josa ang kanyang pinaghihinalaan na masasamang tao? Hindi naman magagawa ni Chang Susan at ni Josa ang ganoong bagay sapagkat kilalang kilala niya ang mga ito. Sadyang napaka-unfair naman ang utak nitong si Doc Carlos dahil kung tutuusin, hindi lang naman sila Chang Susan at si Josa ang pumasok, meron din siyang inimbitang mga ibang tao bukod kina Chang Susan.
Kaya imposible na sila agad ang paghihinalaan nitong si Carlos. Dadahilan lang itong si Carlos. Nais kasi niya na wala ng ibang taong makakapasok sa kanyang bahay maliban sa kanilang dalawa dahil marami siyang tinatago-tagong mga sikreto at ayaw niya na paghinalaan at mabunyag ang kanyang mga sikreto, lalong-lalo na ang tungkol sa kanyang pagkatao at ang tungkol kay Zoe. Abangan ang lalang umiinit na tagpo na abot kamay na pangarap. Please don't forget to like and subscribe my YouTube channel. Thank you so much guys for your time.